Alleluia, 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 si Jesus ay narito na. Alleluia, 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 handog sa atin ang Ama. Alleluia, 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 pag-ibig na walang maliwan taglay niya, kaya't pag-ibig rin sa atin ang nais niya. Alleluia, 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 kaya't pag-ibig rin sa atin ang nais niya. Alleluia, alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng mga banal na sanggol na walang kamalayan ng mga martir o Holy Innocents. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na ang angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kahit daasan, kaloob sa luma'y kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, itong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong kapurihan ay inaawit ngayon ng mga hindi pa makapagsalitang sanggol na hindi tinig kundi sariling buhay ang sa iyo'y iniukol. Ipagkaloob mong ang pananampalataya namin ay maipahayag sa aming pagsasalita at gawaing ginaganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal,
Ito ang aming narinig kay Hesukristo at ipinahahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iyay si Hesukristo, ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon. Tayo'y ibong nakatakas na ang bitag ay mawasak. Ulitin po natin. Tayo'y ibong nakatakas na ang bitag ay mawasak. Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakayin ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulunna ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Tugon, Tayo'y ibong nakatakas na ang bitag ay mawasak. maaaring kami nooy natangay na niyong agos, naanod sa karagatat, tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos, nooy nalunod nga kaming lubos. Tugon, Tayo'y ibong nakatakas na ang bitag ay mawasak. nang ang bitag ay mawasak, lubos tayong nakalaya. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula. Pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Tugon, Tayo'y ibong nakatakas na ang bitag ay mawasak. Tumayo ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang sanggol ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa inyo. Sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina.
Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas, kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na pook. Lahat ng may gulang na 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayoy, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Narinig sa Rama ang malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maaaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Merry Christmas. So ngayon po ay kapistahan ng mga banal na sanggol na walang kamalayan, mga martir o Holy Innocents Day. Sabi ng mga scholar sa mga pag-aaral, nang matagpuan ng mga pantas, kasi di ba nung isinilang si Jesus, ang isang naging gabay ay yung tala, no? Yung tala. Nung makita ng mga pastol, nung magpakita ang anghel at in-announce yung kapanganakan ni Jesus, nakita nila mismo yung sanggol. Pero nung pagkapanganak ni Jesus, doon lumitaw yung tala. Nakukuha po ba? Para makita nila yung dadaanan, no? Yung kung saan. So itong mga pantas na ito, mula sa malalayong lugar, nakita nila yung malakas na liwanag, no? At sa kanilang pag-aaral, siguro, ito yung alam din nila na palatandaan kung saan isinilang ang sanggol. So doon pa lang po sila naglakbay. Halimbawa lang po, no? Imagine ninyo, pinanganak ngayon, lumitaw ang bituin o ang tala, nasaan ang mga pantas? Nasa ibang lugar. Sabihin na natin ibang probinsya, kung hindi man bansa, pero nasa malalayong lugar at doon pa lang sila nagsimulang maglakbay. Malinaw po? So gaano katagal ang paglalakbay? So gaano katagal? Gaano kalayo? Pag dumating ba sila, nasa sabsaban pa rin yung bata? Wala na. So, ibig sabihin, hindi na po sanggol. Kung yung mga pastol, nakita pa nila na sanggol. Pero yung pagdating ng mga pantas, bata na. Magkaiba yung sanggol sa bata. So, bata na siya. Kasi nga, yung sa picture kasi natin ng Belen, nandun pa sa sabsaban, nandun yung 3, yun yung arrangement. No? Pero nung dumating ang mga pantas, ay bata na si Jesus. Ang sabi sa pag-aaral, 2 taon na si Jesus nang makita nila o nang makita ng mga pantas. Ang isang pinanggagalingan ay sabi kasi dito sa Ebanghelyo, ipinapatay ni Herodes ang lahat ng batang lalaki 2 years old pababa. Nakuha po ba? Kaya po, no, ito yung pinagdiriwang natin ngayon, yung mga nag-alay ng kanilang buhay para sa batang si Jesus. Binigyan ng pagkakataon, no, na protektahan ang sanggol ng mga magulang, lalo na si Jose bilang ama. No, kaya sabi nga, dali-daling umalis, naglakbay para makaiwas doon sa gagawing massacre. Pero inyo, no?
minasaker ni Herodes lahat ng mga bata. Bakit? Dahil sa takot na maagawan siya ng kaharian. Kasi ang sabi ng mga pantas, ito yung papalit, ito yung susunod na magiging hari ng Israel. Parang threat para sa kanya itong sanggol na ipinanganak na ito, itong batang ito. Hadlang sa kanyang pangarap, hadlang sa kanyang trono. Itong batang ito, ang sabi sa sulat ni San Juan, ito ang magiging tagapamagitan natin. Ito ang magtatanggol sa atin. Ito yung kung sakaling tayo po ay magkasala, ito ang magiging daan ng pagpapatawad ng ating kasalanan. Ngayon, ang tanong ko po sa karamihan, bakit ayaw ninyong magkaanak? Bakit ayaw na natin ng bata? Dahil masisira ang figure ng mga babae? Dahil pabigat? Dahil pwedeng threat pagdating ng araw? Aagaw ng mana? Kukuha ng kayamanan? Isipin na mabuti. Kasi lagi natin itong, sabi nga ipinagtatanggol natin ang buhay na dapat yun yung ating panindigan. Kung maalala nyo po, nung Lunes, kahapon ba yun? Yung nang ipagdiwang natin, kahapon, wala na sa libingan si Jesus. Ibig sabihin, ipinagtatanggol at dapat nating ipagtanggol ang buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Kaya nga, from womb to tomb, yun ang buhay. Ngayon, sabi, kung sinasabi natin na tayo ay kaisa ni Kristo, pero isa tayo sa nagsasabing, sige na, illegalize na natin ang abortion, nagsisinungaling tayo. Niloloko lang natin ang ating mga sarili. Anong gagawin natin? Hindi ko alam kung ilan sa atin ang simba ng simba, pero kapag pagdating ng usapin ng mga pagpatay, okay na okay sa atin ang pagpatay dahil inaakala natin tama lang yan, nararapat yan, hindi sila dapat mabuhay. Kaya sanggol pa lang, nasa tiyan pa lang, patayin na natin, ilaglag na. Hindi ko alam, maraming babae ngayon ang takot na takot magbuntis kasi yung figure nila. Pero alam nyo ba, sa mga babae, kasi natural, yun, sa mga eksperto sa medical, natural kasi dapat yun eh. Kaya kapag hindi yung, ano man tawag yun, yung mga enzyme, mga ganyan, pag hindi natural na nagfo-flow, halimbawa yung mga mens, yung mga monthly period ninyo, pag hindi nagiging normal, hindi dumadaloy ng tama, hindi yung nagfo-flow yung mga fluid sa katawan, ano nangyayari? Hindi nagiging toxic. Pag naging toxic, nagiging lason, ang dami nating cancer. Cancer sa ganito, cancer sa ang dami. Kasi inom kayo ng pills para lang hindi masira ang figure, para hindi mabuntis. Pag nabuntis naman, inom pa rin. So, isip mabuti, ha? Kasi marami na ang nag-alay ng buhay noon-noon pa. Mga bata, mga sanggol, para lamang kay Jesus. So, sa atin ngayon, nawa, hindi na natin ulitin ang ganitong kaisipan.
wala na sanang maging mga Herodes sa panahon natin. Amen? Isinilang si Kristo ang ating Panginoon sa isang mundong winasak ng kasalanan, ang kalupitang umangkin sa buhay ng mga banal na sanggol, ang sa kalaunay nagdala sa Kanya sa krus. Manalangin tayo para sa mundong ito. Nawasak ngunit tinubos ng sakripisyo ng pag-ibig ng mga walang malay. Ang ating pong itutugon, sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang mga batang hindi pa naisisilang, naway iligtas ni Kristo na isinilang bilang ating tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang Diyos na siyang bukal ng lahat ng buhay, naway magdala ng katapusan sa paglalaglag ng mga sanggol sa sinapupunan at sa lahat ng anyo ng karahasan sa ating mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Tayo naway makapagtatag ng isang lipunan ng pag-ibig at katarungan na nakabatay sa paggalang sa buhay ng bawat tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang Diyos na nagsugo ng Kanyang anak upang magligtas at hindi upang magpahamak, naway siya ring humipo sa puso ng lahat ng nagpalaglag ng sanggol sa kanilang sinapupunan at pagkalooban sila ng biyaya ng pagsisisi at pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang lahat ng batang hindi na isilang dahil sa paglalaglag sa kanila mula sa sinapupunan ng kanilang mga ina, naway tanggapin sa walang hanggang tirahang inihanda sa langit para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kamanalang taglay. Dalangin namin manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay sa paglilingkod namin sa iyo at dalisayin mo kami pakundangan sa paghahaing ito na nagdulot ng iyong lugod sa mga sanggol na namatay para sa anak mo, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maaasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinapalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinitis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pag-inapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen,
Manawa tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami mahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sa iyong kandungan aking natikman ang unang pagmamahal. Kahit musmus pa, nariyan ka na, kapiling ka aking ina.
Ipinakele ng butihing nanay ang kaniyang punsong mahal. Kahit kailan, kahit saan, laman ka ng alaala. Tanging bituin sa aking langit, tanging pusong sa tipi, inang sinisinta, Santa Maria. Ang mga anghel ay nag-aawitan, ang mga tao ay nagdiriwang sa pagsilang ng mga anak ko, kasyang tunay na anak ng Diyos. Bagamat isinilang sa sabsaban, ang mahirap at ang mga hari nagpupugay, sapagkat tunay na Diyos ang siyang magsasabog ng pag-ibig sa sansinuko. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang masaganang batis ng iyong buhay at kaligtasan ay padaluyin mo sa mga nakikinabang sa banal na kapistahan na mga hindi pa man makapagsalita para ang iyong anak ay papurihan, ngunit kanya nang pinutungan sa langit, pakundangan sa kanyang pagsilang bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po at Merry Christmas sa lahat. Inang sa kalis kami ay hingi sa Diyos sa